Magsitayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo tayo ng Kwaresma, o 4 na araw na paghanda ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng Panginoon, Huwebes. Kasama ko po ngayon si Father Dave Carrillo at ang pinaka-senior na pare dito sa Quiapo, si Father Frank Villanueva. Kasama rin natin ngayon ang mga seminarista sa Diocese ng Palo. Mga minamahal kong mga kapatid, isama natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention, kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Middle East. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Jeremias, pinarahanan ng Panginoon ang mga Hudyo o mga Israelita na sila ay manumbalik sa Panginoon dahil sila ay maparusahan kapag hindi magbabago. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng habag at pagkilala sa mga mahirap gaya ni Lazaro, sapagkat ang Diyos ay Diyos para sa lahat at minamahal niya ang mga mahirap. Sa buhay natin kung minsan, hindi natin napahayag ang ating paging mawain, mahabagin, at pag-unawa at pagkilala sa mga taong nangangailangan na mga ito. Kaya dahil dito tayo ay nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon. Siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa
palad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag. Sa tiyagay aning ganap, nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Parisiyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa. Higit sa lahat, inalagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa iyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno.
sa atin pong mga pagbasa ngayong Huwebes ng ikalawang linggo ng Kwaresma, 40 na araw ng paghanda para sa Pasko, pagkabuhay muli, atin pong napakinggan ang tungkol sa pagkilala sa mga mahirap. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Poeta Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 5 hanggang 10, na ang Panginoong Diyos ay magkaroon siya ng banta na parusahan ang lahat na hindi tumatalima sa kanyang kalooban at yung lamang tumatalima sa kanya ay matulad ng isang kahoy o tanim na malapit sa ilog at ito ay lumalago. Kaya mapalad ayon pa sa Salmo 1 ang umaasa sa Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 19 hanggang 31, ito po ay tungkol sa dalawang karakter na karakter din ng buhay ng tao. Isang mayaman at isang mahirap. Ang mayaman walang pangalan. Kakaiba sa ating sambayanan ngayon. Ang mga mayaman, yan, kilalang kilala. May pangalan. Parang ang pangalan nila ay parang tinitingala. Pero dito sa Ebanghelyo, ang mayaman, matakaw, laging tumitingin lang sa sarili, walang pakialam sa mahirap na si Lazaro. Si Lazaro may hirap, pero may pangalan. Nakasara ang kanyang pinto. Tadtad naman ito si Lazaro ng sugat, dinilaan ng aso, siyempre namatay sa rabies dahil na dinilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Pero, naghihirap si Lazaro na mahirap dito sa mundo, siya naman ay binigyan ng biyaya o ng grasya ng Panginoon upang siya'y mapunta sa langit sa piling ni Abraham. Pero ang mayaman na walang pangalan, matakaw at walang pakialam sa mga mahirap, nandoon sa kaparusahan sa Hades o impyerno. At namanhik siya kay Abraham na sana papuntahin si Lazaro upang ang kanyang daliri ay magdala ng tubig para mapalamig ang kanyang dila. Pero sabi ng Abraham, may bangin. Ibig sabihin, hindi po makapunta sa langit. At ang mga pinarusahan sa impyerno at ang sa langit, hindi rin makapunta sa impyerno para tutulong ang mga pinarusahan. Pero ang kanyang pamanhik ay nawa ay bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Pero ang iniisip niya lang ang kanyang pamilya. Kasi itong mayaman, walang ibang iniisip, sarili niya. Pagkatapos, nandoon na siya sa impyerno, ang iniisip pa rin niya ang kanyang sariling pamilya. Hindi siya nagkaroon ng malawak na pagkilala, na pag-unawa sa buhay, at wala siyang pakialam sa lahat ng tao, kanyang sarili lang at sariling pamilya. Kaya, ang gusto pa niya na kung ang mayroong mabuhay muli ay pupunta upang magbalik loob ang kanyang mga kapatid. So sabi ng Panginoon, pag hindi sila naniwala sa mga sinulat ni Moises at sa mga sinulat ng mga propita, ang sinulat ni Moises, ito po yung tinatawag na Torah, ang tradisyon tungkol sa mga kautusan.
at ang sinulat ng mga propita na tinatawag na nabiim upang mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin sila maniwala kahit mayroong nabubuhay na magpakita sa kanila. At sino po yung nabuhay muli? Walang iba, kundi ang poong Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin dito, maski magtuturo pa ang ating Panginoon na siya nabuhay muli, hindi pa rin naniniwala ang mga Hudyo na kulang sa pananalig sa Panginoon. Pero ang malaga po dito ay ang pagkilala, ang pagkaroon ng pansin ng mga mahirap. Maganda po itong tema, ang pagbigay ng pansin at pagkilala sa mga mahirap. Sapagkat ang atin pong Santo Papa ngayon, si Papa Leon XIV, noong nakaraang taon, October 4, 2025, nagpalabas po siya ng sulat apostolika o encyclical, apostolic exhortation, na ang titulo po ay Dilexiti. Dilexiti, ibig sabihin, iniibig kita. At sino po yung iniibig? Pagtingnan po natin ang laman, ang iniibig po ay ang mga mahirap. Sapagkat sinasabi niya, numero 5 sa kanyang encyclical, Dilexiti, sinasabi na iisa ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa mga mahirap. Love for the Lord, then, is one with love for the poor. At dahil dito, ang pag-ibig pala natin sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig sa mga kapwa nating nahihirap. Kaya nga, tinatawag po tayo na Church of the Poor, simbahan na kumikiling sa mga mahirap. Hindi ibig sabihin na hindi na pakialaman yung mga may kaya, mayaman. Ang sinasabi po, yung lalong nangangailangan, yung lalong mga naghihirap, yung lalong mga pinakaaba nating mga kapatid na walang-wala sa buhay, at dahil walang-wala sila, lalong-lalo na sa mga tinatawag na material na mga bagay, hindi kaya silang mamuhay na di kalidad at makatao na buhay, sila ang dapat nating bigyan ng pagkilala sapagkat sila ay minamahal ng Diyos. Kaya po, nung ating Panginoon ay nagkaroon ng pagtuturo doon sa Burol na tinatawag na nagpahayag siya ng kanyang ebanghelyo at sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, sabi niya, mapalad ang mga dukha sapagkat nasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin dito, kailangan tayong magkaroon ng puso sa mga mahirap. Kasi kung minsan ang pinakabiktima ng ating sambayanan ay laging ang mga mahirap at laging ang mga dukha ay magiging collateral damage sa anumang pangyayari sa ating sambayanan. Dahil kung mayroong mga expansion, dahil ayusin yung 100 o dili kaya magkaroon ng isang proyekto na yung isang proyekto ay naibulsa karamihan, ang una nilang gawin, gibain ang mga tahanan ng mga mahirap. At wala naman silang matitirhan. Wala ring maitayo na proyekto kasi karamihan sa kanila ay nabulsa na. Yun ang laging problema sa ating bayan. At kung mayroon mang kaguluhan sa buong mundo, kung magkaroon ng gera at gulo, ang may collateral na damage at maging biktima at madamay ang mga mahirap sa kapos nila na buhay. Walang-wala sila sa buhay. Laging ang may problema ang mga mayaman. Ang mga mahirap na walang pakialam ang mga mayaman. Ang mga mayaman, wala namang ibang magagawa yan. Ang ginagawa nila ay maghugas kamay lagi kung anong nangyayari sa sambayanan.
Pero mayroong mga yaman din na may puso at sila yung nagkaroon ng aksyon at pakikiramay at pakikitungo na mabuti sa mga mahirap. Mayroon po tayong mga programa para sa mga mahirap. Ang Task Force on Urban Conscientization, ayan ay para sa mga mahirap. At mayroon tayong mga sa ating simbahan na Caritas, at ito ay para sa mga mahirap. Ang napakarami po tayong mga programa sa panahon ng Kwaresma, Alay Kapwa, at iba pa. Ito ay para sa mga mahirap. Kailangan po natin itong suportahan sapagkat ang ating, ulitin ko po, ang sinasabi ni Pope Leo XIV, Dilexity, o iniibig kita, sabi niya, number 5, iisa ang pag-ibig sa Diyos sa pagmamahal sa mga dukha. Ang ibig sabihin dito, kung wala tayong pakialam sa mga mahirap, hindi tayo naugnay sa Diyos. Ang ating mga panalangin, ibig sabihin, walang silbi kung tayo ay tumitingin lang sa ating sarili at hindi nagkaroon ng habag, hindi nagkaroon ng pagpansin, hindi nagkaroon ng pagkilala sa mga mahirap. Alamin natin, ang kandili ng Diyos at ang kanyang habag ay para sa lahat. Pero pinalagahan niya ang mga mahirap. Kaya sinasabi nga niya, laging ang mga dukha ay nasa inyo. Ibig sabihin dito, ang ating Panginoon ay makikilala kapag tayo'y kumikilala sa mga mahirap. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 40, sinasabi niya, kung ano ang ginagawa ninyo sa pinakaabakong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Mga kapatid ko, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin. Ang ating ugnayan sa Diyos, maaring sa panalangin, maaring sa paggawa ng mabuti, ay higit sa lahat ating ginagawa upang kilalanin, upang ating igalang, upang ating pansinin ang mga aba nating kapatid na kung saan ang mukha ng Diyos ay makikilala sapagkat tayo ay nakaalala ng ating Panginoong Hesus na mula sa kanyang karangyaan, siya ay kumuha ng anyo ng alipin o mahirap upang tayo ay kanyang tubusin. Kaya, kilalanin natin ang Diyos at mahalin siya sa ating kapwa. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At kasunod na sabihin mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Kung tayo'y nagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa, nasa atin naghahari ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan
sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway makabahagi ng kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at dagliang ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Nilangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupuri, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa mitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya isa na mangil sisiawit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbumuni sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito pang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sa iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubili na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangitan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa puso kong umibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan. Ang init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan
palagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mo kung dalisay hindi ka man masinayan ang init mo'y maglaho ng tuluyang pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Mga kadeboto, mabibili pa po sa ating Pilgrims Center and Souvenir Shop ang mga imahe ng Poong Jesus Nazareno at akalat dasalan patungkol po sa Poong Jesus Nazareno in English or Tagalog at iba pang mga souvenir. Ito po ay matatagpuan sa pinakaharap ng ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinapakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginanap namin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo kay Father Frank Villanueva, kay Father Dave Carrillo at mga lahat ng narito. Sama rin natin ang maraming salamat po sa inyong lahat na narito at naugnay sa iba't ibang social media platform at ang lahat ng mga tumutulong upang makatulong ang Quiapo Church sa mga dukha. Isama ko rin ang pagpasalamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Naway pagpalain kayo ng Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na magmahal sa ating kapwa, lalo't higit na sa mga nangangailangan at mga dukha. Ngayon na po ang pabasbas. Kami pong tatlo, mga pare, ay magwasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan lalo na pasinilangan na iyong tulong at awa. Makamtan hawa namin ang iyong kasagutan metang na loob na tinatanaw. Basahin po ninyo ito mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo, Amen. may king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.